Sa pagpasok ng bagong umaga, mga kaganapan sa bayan ay ating makikita. Dahan-dahang matatanggal ang piring sa mata upang baguhin ng nakasanayang sistema. Sa pagtaas ng ating sariling bandila, magiging malakas ang taong mahina. Magiging malaya sa paggamit ng ating sariling wika. At ang lahat ng yan ay ngayon ang simula. Nagumpisa ang lahat sa bayan ng San Diego. Nagkaroon ng kasiyahan sa tahanan ni Kapitan Tiago. Makikita roon ang nagkakasiyahang mga tao na kabilang sa mga pinakamakapangyarihan sa lipunan. Naroon ang mga praile, kapitan at mga Ingles at ang nagpasimuno ng kasiyahan na si Kapitan Tiago. Narito na pala ang mga bisita. Hali kayo, kumain kayo. Huwag na kayong mahiya. Turin niyo rin ito ang inyong tahanan. Jesus Maria Joseph, maghintay lamang kayo, mga bulagsak. Ang beses na ako naglingkod sa bayan ng San Diego. Ngunit, pilit pa rin nila ako nililipat sa ibang parokya. Napakawalang modo. Ngunit Padre, kung pahihintulutan ninyo, Wala akong pakialam. Wala naman talaga silang modo. Hindi nga sila marunong maumpisal. ang sa akin lamang Padre ay nasa pamamagitan ng isang Indio. Huwag kang mag-alala. Pinagpalagay na ni Santiago na hindi siya isang katutubo. Ilang buwan na lang ay malalaman mo at mababago ang iyong pananaw sa bayan na ito. Magandang gabi mga kababayan. Magandang gabi, Padre Damaso. Kinararangan ko nga palang ipakilala sa inyo si Don Crisostomo Ibarra, ang anak ng aking matalik na kaibigan. Kagagaling niya lang galing yung Europa. Padre Damaso, ang kura ng aming bayan, ang matalik na kaibigan ng aking ama, ipagpaumanhin po ninyo, nagkakamali yata ako. Kahit kailan, hindi ko na naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Binata, ikaw ba ang anak ni Don Ibarra? Kinararangal ko ang inyong pagdating. Napakamabuti at napakarangal na tao. Maraming salamat, Teniente. Napawi ng inyong pagpupuri ang aking agam-agam. Oh, nakahanda na ang mapag. Hali kayo, kumain na kayo. Aba, Teniente, wala ka bang mga mata? Meron naman po, Senyora. Ngunit nakatingin na naman ako sa inyong magandang buhok. Binong Ibarra, mga ilang taon mo kayong nawala sa Pilipinas. Mga pituho, Kung gayon maaaring nakalimutan niyo na ang ating bayan. baliktad ho. Marahil, ang bayan kong itong nakalimot na sa akin. Ngunit kahit kailan, hindi ko makakalimutan ang ating bayan. Ano po ang ibig mo sabihin? Ang ibig kong sabihin ay para akong isang dayuhan rito na hindi ko alam kung kailan at paano namatay ang aking ama. Hindi ka ba nakatanggap ng telegrama? Senyora, nitong nakaraang 2 taon lamang ay nasa Rusong Poland ako. Kaya pala. Sa bawat bayang aking pinupuntahan ay inaalam ko ang kanilang politika, pamumuhay at relihiyon. Sabay, nagsasayang ka lang ng pera. Kahit maliit na bata yan, alam yon. Mga Ginoo, ipagpaumanhin nyo ang gilas na ipinapamalas ng ating kura. Marahil ay sinasariwa niya lamang ang pagpapaunlak sa aking ama. Yaman din lamang at tapos na ang hapunan, ako ay uuwi na. Ngunit Ginoong Ibarra, darating pa si Maria Clara. Sa ibang araw ko na lamang siya bibisitahin. May importanteng bagay pa akong kailangang asikasuhin. Kita nyo? Diyan talaga ang maraming edukasyon na natamo. Hindi na nila iniisip na isa silang Indio. Mga kababayan, huwag na natin sayangin ang grasyang dala nitong lipunan. Halina't ituloy na natin ang kasiyahan. Kaya mabilis ka ako.
Ah, Ginoong Ibarra. Magandang gabi. Magandang gabi, Tiniente. Ikaw pala yan. Anong may paglilingkod ko sa'yo? Wala naman. Kailangan lang naman natin mag-usap. Punta. Kailangan ka lang naman malaman tungkol sa iyong ama. Tungkol sa aking ama, Tiniente, bakit po? Meron po ba siyang nagawang kasalanan? Wala naman. Ang iyong ama ay napakabuting tao. Kung gayon, Tiniente, ano hong problema? Hindi ba ho siya ay namatay sa sakit? Kung gayoy, wala ka palang nalalaman tungkol sa iyong ama sa bilangguan. Bilangguan. Pero, Dahil sa hindi pang-umpisan, si Padre Damaso ay pinanatangan ng iyong ama na isang filibustero. Si Padre ay naging kaaway ang iyong ama hanggang sa isang araw. El Indio de Sabipente de las Cuevas, El Pedres de Bedicho. Aha! Babebu, babu. Ay na ka! Ba't visit kang bata ka? Bigyan mo yan! Iwan mo ko, mananagot sa akin ng batang yan. Hindi dapat pinapatulan ng mga paslit. Ganun ha? Namatay ang maniningil at dahil doon, ang iyong ama ay nakulong. Nagkaroon siya ng sakit at namatay. ngayon ko lamang ito nalaman, Tiniente. Ang iba pang pangyayari ay malalaman nyo kay Kapitan Tiago. Ako'y kailangan na bumalik sa aking kwartel. Ako'y hahayoy na at huwag mo laging kakalimutan ng aking habiling na mag-iingat ka palagi. Maraming salamat, Tiniente. Hanggang sa muli. Mag-iingat ka. Nariyan ka na pala. Magandang araw sa inyo, Senyora Isabel. Magandang umaga rin. O siya, maiwan ko muna kayo upang makapag-usap kayo ng maayos. Maraming salamat ho. Kamusta ka na, Maria? Maaari pa kitang maimbitahan. Tila ata nakalimutan mo na ako. Siguradong maraming mga babayang nakadaupang palad mo sa bansang iyong napuntahan. Maaari ba kitang makalimutan? Ikaw lamang naman ang aking puso't isipan. Matamis pa rin ang iyong dila. Ilang mga babayang nasabihan mo na mga katagang iyan. Ikaw lamang, Maria. Tandaan mo, kahit nasa kanila ang aking mga mata, nasa iyo naman ang aking puso't kaluluwa. Totoo bang di mo ako nakalimutan? Kailanman, Maria, hindi ko makakalimutan ang pag-ibig ko sa iyo. Binobola mo lang ata ako. Tandaan mo ito, Maria. Kahit ilang siglo man ang dumating sa atin na wala ako sa piling mo, hindi magbabago ang pagmamahal ko sa iyo. Oo na, naniniwala na ako sa iyong makisig na Ginoo. Mahal din kita. Oo nga pala, bukas, Todos los Santos. Ito ang mga bulaklak. Ialay mo iyan sa libingan ng mga magulang mo. Crisostomo, magkikita tayo sa loob ng ilang araw. Inaasahan ko. Maaasahan mo kita. Ipagpaumanhin mo kung kinakailangan ko ng umalis. Importanteng bagay pa kasi ang asikasuhin. Sige, mag-iingat. Sige. O Ginoo, aalis ka na? Halika, kumain ka muna. Maraming salamat po, Senyora. Ngunit hindi ko na yata kayo mapapaunlakan. Marahil sa ibang araw na lamang ho. Kapitan, mauna na ho ako. Senyora, Mag-ingat ka. Siyang gahe. nasa na ba? Alam ko po, nandun po sa malaking bus, sa likod po nun. Dito ba? Hindi ko po matandaan nun dito. Kaya alam po ating pagtatanong ko. Mawalang galang na po, Ginoo. Alam niyo po ba kung saan ang tinirik na malaking krus dito? Yung malaking cross? Sinunod ko na yun. Ano? Ba't mo naman ginawa yun? Napagutusan lamang ako ng matabang kura. At ano ang ginawa mo sa bangkay? Pre, ayoko na dito. Napakasala dito, pre. Oo nga, parang bago limang para ata ito. Pre, tingnan mo, oh. May buhok pa, oh, at ang mga buto nito may dugo-dugo pa. Tangin ang baho talaga, ba't kasi kakalibing na pinapahukay kasi? Inutusan kasi tayo ni Padre Damaso na ilipat sa ibang sementeryo. At sabi-sabi, matapat raw itong taong to. At may anak sa Europa. Dito na natin tayo tapos sa ilog. Pre, paano kung may maghanap sa bangkay na to? Tayo na, bahala na. Bigat.
Hayaan na natin yan dyan. Naanudin natin yan. Bro. Sinabi sa akin ng matabang kura na dalhin ko raw ito sa libingan ng mga inchik. At ginawa mo naman. Yun ho ang nangyari. Isang kabaliwan ang iyong ginawa. Sandali lang. Hindi ba't ikaw ang paring bayan? Walang hiya ka. Ano ang karapatan mong ipahukay ang libingan ng aking ama? Ingata, hindi kita naiintindihan. Wala akong pinapahukay dito. Huwag ka nang magmaang-maangan. Nagkamali ka sa paghukay sa libingan ng aking ama. Nagkakamali ka. Hindi ko pinahukay ang bangkay ng ama mo. Ang pinalitan kong pare, si Padre Damaso. Hindi. Hindi ko maaari. Senyor. Pahinga na muna tayo, Christine. Magkano ba ang kinita mo ngayong buwan, kuya? 2 piso. Bakit? Nais ko sanang bayaran mo ang sinasabi nilang hinakaw ko. Sira ka ba, Crispin? Di ba 32 piso ang binibintang nila sa'yo? Kahit 1 taon ako magtrabaho, hindi ko kaya yan. Ngunit kuya, wala talaga akong hinakaw. Kuya, nalaman ko ng inay. Natakot ako. Sana, Crispin. Hindi naman maniniwala si inay. Sana. Huwag kang mawala ng... Basilio, may multa kang 2 riyal dahil sa hindi tamang pagpapatunog mo ng kampana. At ikaw, Crispin, hindi ka maaaring umuwi hanggat hindi mo sinasahuli ang ninakaw mo. Ngunit wala talaga akong ninakaw. Magsisinungaling ka pa? Matagal na po namin hindi nakikita ang aming inay. Pagbigyan niyo na po. At ikaw, tatakas ka pa? Halika. Papatay nila ako! Crispin! Gutom na mga anak ko. Hindi ko sila hayang magutom. Teka nga, ipaghahanda ko nga sila ng sarap na pagkain. May makakain ba? Mayroon. Nasaan na? Bilisan mo, nagugutom na ako. Narito na. Naubos? Ngunit paano mga anak mo? May reklamo ka? O, wala. Teka, nasaan na ba yung mga batang yon? Nasa kumbento pa, pero pauwi na rin sila. Teka, hindi mo ba sila hihintayin? Inuutosan mo ba ako? Aalis ako kung kailan ko gusto. Wala ka nang pakialam doon. Inay! Inay! Sino pa po ba kayo? O, Basilio, anak ko, ano nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Bakit ka sugatan? Tumakas po ako sa kumbento. Takot na takot po ako at si Crispin po. Bakit? Ano nangyari kay Crispin? Nasaan na siya? Naiwan po siya sa kumbento. Hindi siya maaaring umuwi. Dahil napagbintangan siya magnanakaw. Ano? Ang mabait ko si Crispin? Dahil ba sa mahirap lang tayo, kaya kailangan nating magtusa? Nay! Bakit anak? Magugutom ka? Ito ang kanin na tawilis. Kumain ka. Ngunit di po ako nakain ng tawilis. Alam ko, ngunit naghanda ako kanina, pero dumating ang iyong ama. Dumating si Itay. Oo, Pero ngunit umalis din po siya agad. Di po ba? Basilio, Pwede mo ha? Patawad po, Inay. anong gagawin mo? Para saan ang mga yan, Alec? Para sa kura, nais ko saan siya makausap. May sakit ang kura ngayon. Tungkol saan ba ito? Hindi ko pa kasi nakikita ang anak kong si Crispin. Crispin? Kung ganon, ikaw ang ina na magnanakaw. Abay, pagkatapos magnakaw ng batang iyon, ay tumakas rin. Inutusan pa nga ako ng mga kura upang pumunta sa kwartel at magsublong. Sa katunayan, papunta na ang mga gwardiya sibil sa iyong tahanan upang hulihin ang mga anak mong magnanakaw. Hindi magnanakaw ang anak ko! Hoy! Ina ng mga magnanakaw, huwag mong iyakan ang mga anak mo. Wala kang mapapala sa kanila.
nila dahil nagmana lang sila sa kanyang ama. Ikaw ba si Sisa ang ina ng magnanakaw? Opo, ako nga. Hindi ko magnanakaw ang anak ko. Huwag mo na ipagkaila kung ayaw pa lumala sa sitwasyong ito. Sabihin mo na kung nasa si Crispin. Senyor, ilang araw ko na pumipila na kita si Crispin. Eh kung ganon, balik niyo na lamang ang perang ninakaw ng mga anak. Senyor, kahit pa napuputol kami, hindi namin yung magagawa. Sinungaling. Pero kung yan ang iyong gusto, sige, ikaw na ikukulong namin. Pero wala ko talaga nila ang mga anak ko. Parang awa niyo na po. Maawa mo kayo sa akin, huwag niyo po ako ikulong. Mabubulok ka na sa bilangguan at di mo sinasabi. Ang Diyan! katotohanan. Dakpin! Dali niya rito! Silenyo! Magulo! Pasok niya rito! Yan. Pasok! Ano ba yan? Tagal naman. Uy, umiinom kaya tayo? May dala yun si boss. May nabili ka, boss? Ay. Tayo mo muna dyan ha. Kita ko sa taas. Sige, sige. Gagawin lang ako. Magtira ka, boss. Sige. Dala. Abad ka. Dali mo. Abad ka. Dali mo na. Dali mo, miga ka na. Miga ka na. Miga! Galing. Andan. Mina, sino gusto sumunod? Ano na, Pen? Ako na. Sige, ako na. Ako na muna. Ako na, ito na ako eh. Ako na muna. O, sige, ikaw na. Sige na, ikaw na. O, sige na, ako na nga. Ayun pa. Wala na, labog na yan. Yo, buti na lang. Nakaready na sa akin. Sisaya to. Okay, mata. Saya. Very good. Oh, sino sunod? Nag-isa ka na nga lang pala. Ikaw na. Parang ayoko na, pre. Ba't ayaw mo? Parang pinirapilasan yun eh. Pagtagaan mo na. Tinirang ka na nga eh. Hindi na nga. Ayoko na ata, pre. Okay, kaya mo yan. Hindi na nga. Boss, kaya nyo na yun. Huwag magulo ha. Unang beses ko pa lang to. Wala ka kayo na po! Cut! Pagod! Ulit-ulit pa natin to ha. Pre, tapos na. Okay, sanay, cut. Jebel Sisa? Opo, senyor. At nakakulong siya. Anong kasalanan niya at bakit siya nakakulong? Dahil po sa mga anak niya hindi matagpuan, nagnakaw daw po ng dito. Kasalanan niya ng kura. Pakawalan niyo siya at huwag nang gagambalain pa. At kung gusto ng kura, ay may balik ang kanyang ginto. Sabihin niyo sa kanya, manalangin siya kay San Antonio. Okay, ba? Pakawalan niya. Labas niyo na siya. Dito ka. Umalis ka na rito. Wala na sa'yo mapapakain ng gobyerno. Crispin! Basilio! Mga anak ko, nasaan na kayo? Ano to? Damit ni Basilio? Dugo? Bakit may dugo ang anak ko? Ako ang ina ng magnanakaw. Dugo. Maria Clara, kamusta na pala kayo ni Ibarra? Kami ni Ibarra? Anong kami ni Ibarra? Hindi ba't karating namin niya? Oo, sa katunayan ay papunta na siya rito. Sasamahan niya akong mangisda. Uy, kinikilig si Maria. Oh, nandiyan ka na pala, Crisostomo. Maaari na ba tayong umalis, mahal ko? O sige, kung yan ang nais mo, aalis na kami. Ano na kami? Sige, mag-ingat kayo. Bukid na lilipad-lipad sa gitna ng daan. Maria Clara, saan po ninyo gustong pumunta? Nais ko sana pumunta sa palaisdaan ng aking ama. Malayo pa ba yun? Naku, hindi po. Ilang sandali na lamang ay makakarating na rin tayo doon. Si Elias! Tulong! Tumutulungan mo siya!
Maraming salamat sa pagligtas mo sa akin, Senyor Ibarra. Balang araw ay makakatulong din ako sa iyo. Para, ikaw na magpatong ng kawayan sa ibabaw ng mga kawayan. Kasasaya ko po, Gobernador. Isang maling galaw mo lang, pinapatay ka. Ano ibig sabihin, Elias? Mag-ingat kayo, senyor. Hindi lamang ito ang maaaring mangyari sa ito. Tsaka ko na lang sasabihin na lahat. Sandali lang! Munti ka na patay na taong iyan! Ngunit siya rin naging biktima ng kanyang masamang balak. Kung gayon, ako na lang magpapalibing sa kanya. Ngunit, senyor Ibarra, munti ka na pagtakaan niya ang buhay mo. Oo nga, pero pinatawad ko na siya. Anong paparusang pwede niyang matanggap? Bait-bait talaga ni senyor Ibarra. Mabuhay ka! Magandang umaga po, Padre. Magandang umaga. Mahal ko, nagustuhan mo ba ang pagkakagawa ko sa itinayo kong paaralan? Siyempre naman, mahal ko. Di man lamang niya ako binati sa akin pagdating. Porket nakapunta lang sa Europa, kala mo kung sino na. Huwag mo na lamang pansinin ang kanyang sinasabi, mahal ko. Kung alam mo lamang kung gaano ako nagtitimpi sa kurang iyan. Katulad lamang siya ng kanyang ama, na maitim, ang ugali. Patawarin mo ngunit hindi ko na matitiis pa ito. Tama lamang na namatay ang kanyang ama, at Lumayo kayo! Ang taong ito ay malugod na tinanggap ng aking ama. Pagkatapos ganito ang igaganti niya. tama na. dili kay para, alaga ng Diyos ang kinakalaban mo. Alagad ng Diyos? Paano niya nasabing alagad siya ng Diyos? Ang taong ito ang nagatid sa aking ama ng kabiguan na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Ang dapat sa'yo, mamatay! Jesus, sumawagmawa ka! Puno, laro tayo. Ating sing-sing. Guardia Sibil! Bakit po, senyora? Sino yung kumakanta? Siya po, baliw. Dalhin niyo siya rito. Mas susunod po, senyora. Halika. Mama sa amin. Lalaro tayo. Nandito na po siya, senyora. Pakantahin niyo siya. Hoy, baliw, umawit ka. Magaling! Makakaalis na kayo. Mas susunod po, senyora. Hoy, ikaw baliw. Hindi ako Sumayaw ka. baliw. Sumayaw? Oo, gayahin mo ako. Sumasayaw matandang baliw. Ikaw ang baliw! Ikaw! Ako? Ako ang baliw? Oo, ikaw! At inuutosan kita sumayaw! Ayoko sumayaw. Baliw lang sumasayaw. Baliw ka! Aray! Aray! Konsolasyon! Konsolasyon! Aray! Ano ba ang iyong itong ginagawa? Bitawan mo ako! Tuturuan ko ng leksyon ng baliw na yan! Tumigil ka nga, hindi ka ba naaawa? May sira ka na rin ano? Basilio! Christine! Mga Barges Bill! Tuko! Asan na kayo? Bakit po, senyor? Bilisan nyo at gamutin nyo yung babaeng iyan. Mas susunod po, At senyor. kinabukasan na ihatid niya sa bahay ni Crisostomo Ibarra. Oh, Doña Victorina, kayo pala. Tuloy muna kayo. Magandang araw, Kapitan Tiago. Mapo muna tayo. Mukhang may kasama yata kayo. Oo. Magandang araw po. Ako nga po pala si Alfonso Leonardo. Magandang araw rin sa'yo, iyo. Kamusta na ang kalagayan ni Maria Clara? Wala pa rin pagbabago, Don Tiburcio. Pumunta muna tayo sa silid ni Maria Clara. Kumusta na ang iyong pakiramdam? Sumasakit pa rin po ang aking ulo. Doña Victorina, siya po ba si Maria Clara? Oo, Alfonso. Tunay nga napakaganda niya. Magandang araw po, Padre Damaso. Nasaan na siya? Nagpapahinga po sa kanyang silid. Maria Clara! Maria Clara, Padre Damas, salamat po sa pagdating. gabi song nag-aalas sa iyong iha. Sige, magpahinga ka muna. Padre Damaso, Sino ang kasama mo, Victorina? ang totoo niyan, kanina ko pa po siya gustong ipakilala sa inyong padre. Siya si Linares, ang inaanak ng inyong bayaw. Siya ba ang anak ni Carlicos? Opo, ako nga po, Padre. Anong set ko ay nakilala na kita, iho? Ako rin po, Padre. Tagal ko na po kayong gustong makilala. Pwes! Napapangit naman na dumadaan dito! Hoy, na bandera! Di ba ako nililigon mo? At bakit? Natamaan ka ba? At anong sabi mo? Na bandera? Gusto mo bang labhan ko yung buhok mo? Gusto mo? Ulitin ko pa?
Tumigil lang kayo dalawa. Para kayo mga bata. Alberes, pagsabihan mo yung asawa mo, ano wala. Hindi ka lang babae. Ayun na, Victorina, wala tayong papala sa mga iyan. Ang kapal ng mukha mo! Hoy, Tiburcio, ba't hindi mo man lang hinamon ng mga yon? Haba akong may laban sa kanya. Ikaw, Linares, binabalaan kita. Pag hindi mo hinamon ng mga yon, hindi ka makakasal kay Maria Clara. Ha? Ako nang bahala. Elias! Senyor Ibarra, iligtas po ninyo ang inyong sarili. Umalis na po kayo sa lugar na ito. Ano ang ibig mo sabihin? May pag-aalas na pong magaganap at kayo daw po ang palalabasin nagpasinungaling nito. Ngunit sino ang... Hindi ko po alam kung sino ang nagpangana nito, senyor. Ano pa ba ang dapat kong gawin? Ihanda po ninyo ang inyong mga papeles at sunugin ito. Magtungo kayo kahit sa hindi nila kayo kayang sundan. Alam ko pong mahirap ang basta na lamang umalis sa bahay na ito. Ngunit wala na po ibang paraan. Maraming salamat, kaibigan. Sino yan? Ano yung mga alagad ng batas? Bakit po? Estado ka, sumama ka sa amin, dali mo! Mga bisita. Malugod kong ibinabalita sa inyo na ikakasal na kami ni Maria Clara. Masaya kami para sa inyo. Kailan ang inyong kasal? Siguro napakagarbo niya, no? Crisostomo, Mahal ko, tinulungan ako ni Elias makatakas. patawarin mo ako, mahal ko. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Ako ang patawarin mo. Dahil kinakailangan ko ng lisanin ng lugar na ito. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Dahil nasisiguro kong mag-aalinlangan ka sa akin kapag nalaman mo, Nalaman kong ano? ang tunay kong ama ay si Padre Damaso. Paano? Basta lagi mong tatandaan na kahit anong mangyari, ikaw at ikaw ang iibigin ko, Crisostomo. Paalam na rin, Maria. Tandaan mo ito. Na kahit saan man ako magpunta at magtungo, ikaw lang ang mamahalin ko. Saan ba tayo magtutungo, Elias? Sa isang kaibigan ko sa Mandaluyong, senyor, At pagkatapos, mamuhay kayo ng tahimik sa ibang bansa. ako lamang? Hindi mo ako sasamahan? Magturingan tayo bilang magkapatid. Para saan pa? Para makabawi ako sa kasalanan ng aking mga ninuno sa inyong pamilya at makabawi sa lahat ng tulong mo. May paparating. Magtago tayo sa likod ng puno. Kabisado niyo ba ang pasikot-sikot sa gubat? Oo, Elias. Magtago kayo. Ililigaw ko sila. Huwag, Elias. Labanan natin sila. Tara! Kapangyarihan ng araw, taglay ay liwanag, kambal na lakas. Kami ang Super Trees! Magkita tayo sa Noche Buena, sa puntod ng Ninong Lolo. Sige, Elias. Wala naman sila rito. Nakakaligaw tong gubat na to. Ayun! Saan? Saan? Hindi! Hindi ito maaari, mahal ko! Anong nangyari sa'yo, anak ko? Masaya na po ba kayo, ha? Masaya na kayo? Anong ibig mo sabihin? Patay na si Crisostomo, patay na ang mahal ko! Ngunit, Tanging si Ibarra lamang ang mahal ko. Hindi ko mahal si Linares at hindi ako magpapakasal sa kanya. sapagkat Kung itutuloy niyo ang pagpapakasal sa aming dalawa, magpapakamatay ako. patawarin mo ako kung nakagulo ako sa inyong pag-iibigan ni Ibarra. Patawarin mo ako, anak. Magmamadre na lamang ako. Ganito na lang ba ang ganti sa akin ang kasamaan ko? Patawarin niyo ako! Inay! Inay? Sino ka? Inay, ako po si Basilio, ang anak niyo. Anak! Hindi kita anak! Inay, huwag po kayong matakot sa akin. Basilio, anak ko. Opo, Inay. Basilio. Inay, okay lang kayo? Inay! 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 Bakit niyo po ko iniwan, Inay? Inay! Iho, Sino po kayo? anong gusto mong gawin sa inay mo? Nais ko po sana sa ilibing sementeryo. Ngunit wala akong pera. Kumuha ka na lamang ng panggatong. At malapit na rin akong mamatay. At sa sandaling mangyari yon, sunugin mo ang aming katawan hanggang sa maging abo. At pagkatapos, mag-okay ka.
sa libingan at may makikita kang kayamanan, gamitin mo ito sa iyong kinabukasan. Naintindihan mo ba ito? Ako si Crisostomo Ibarra at ito ang aking kwento. Kwentong hindi natatapos sa papel, magpapatuloy hanggang sa mamulat ang tao sa totoong sakit ng lipunan. Sakit na nakapulapol sa kaluluwa ng mga tao, napapatay sa kanilang pag-asa at susubok sa kanila kung hanggang saan nila kayang putulin ang kadena na pumipigil sa kanila sa pagtamo ng minimithi nilang kalayaan.